Welcome back, girls! You thought you'd seen The Last of Us. Hindi pa. Nandito pa rin kami nagbabalik. Pero saan nga ba tayo napunta lakad? Where did you go, Neil? Girl, I don't even know. I don't have recollection. You have memory loss. I have memory loss. Baka yun yung nangyari. Okay. Na na-abduct ako, na-probe ako. Tapos binalik ako, wala akong alaala. You do love a good probe. Yes, probe. Documentaries. How about you, girl? Well, actually, I had a very busy past few months. So, meron ako kinalaban ng dragon. And the dragon gave me his buried treasure. But it turns out the buried treasure was cursed. Dahil whenever I got a gold coin, I would turn into a mouth. Like, I just turned into a mouth. Oh. And then, I was like, well, this is nice. Pero yeah, naman back into a human kasi tinapon ko na yung ginto sa dagat just like the end of filibusterismo. Ganun ba yung ending na filibusterismo? Oh my God, sorry. Hindi mo binasa. Sorry! Oh, guilty! Hindi ako umabot ng Sorry so much. Anyway, so, yeah, Talkbacks is here after a long hiatus. Actually, kasi same time parang last year, ganitong panahon din natin ni-launch ang Yes, Bonifacio Day yun. Yes, and did I tell you that like I remember the first time we filmed that like test for Talkbacks, like the afternoon after. Stages. Yeah, I got like a call from my thesis advisor saying I could defend my thesis. Okay, so baka may mangyari ulit na mabuti sa'yo. Fingers crossed. So now I have an MA, meaning major anxiety. Okay, well, we're here, obviously, bagong setup. One episode lang to, wag kayo masyado mag-expect kasi pinahiram tayo ng library una ng Gantala Press at ng Room 5 dito sa Chapter House ng Space. At kung napapansin nyo, close kami nila ngayon, di ba? Like, physically close. Close naman tayo emotionally, di ba? Close pa rin ba tayo? I'm trying to get my estrogen to be absorbed by Neil through osmosis, kaya close kami. Gumagana siya. Namamukal na. Anyway, nandito kami ngayon kasi alam mo lakan, very special ang guest natin. Diba guest tayo, guys? Pinakaunang guest sa podcast na to. Feeling ko pinaka-appropriate na first guest din, di ba? At we do love ballroom. Oh, yes. Yeah. And diba in ballroom? No, dance sports. Ballroom yun. No, but dance ballroom, kiki, kasi mga bakla tayo, ganun, di ba? Queer culture ballroom, di ba? May iba't ibang houses sa ballroom, di ba? Mga famous houses. Yeah, House of Misrahi. House of Revlon. House of Juicy Couture, di ba? Yes. Pero ang pinakamalaking house of them all, yung pinanggalingan ng ating guest from the House of Representatives, si Congresswoman, Gabela Women's Party List Representative, Sara Elago. Oh my God, Ate Sara. Hi, girls. Hello sa mga ka-talkbacks natin. Laban. Pati yung mga bakla, batiin mo. Ay, hello. Girls and gays and queers, everyone, all genders, we're all welcome here. Ayan, go. Ate Sara, thank you for being in the program. Thank you for taking time out of your very busy schedule. Very busy schedule. Which we can talk about later. Yes. Can you run us through a day in the life of a Palaban Congresswoman? Maraming ganaps. Ayan, pero yung pinakamaganda sa ganaps na to, syempre, hindi lang tayo mag-isa. Diba? Yung boses natin, tinitiyak natin, na hindi lang siya reflection pero siya yung dagdag na boses sa maraming kababaihan out there, sa maraming LGBTQ plus lahat ng mga gustong lumaban, lalong-lalo na ngayon yung laban natin sa korupsyon, 'di ba? Oh, girl, parang medyo controversial pa bang sabihin na nasa pugad ka ng korupsyon. You're in the house of, kasi dun yung maraming na-expose din, di ba, ng mga belly of the beast talaga, sabi nila. Pero tayo naman sa Makabayan, matagal na tayong lumalaban sa korupsyon, lalong-lalo na yung pagtatanggal ng pork barrel system. Lahat ng mga pork funds, yan yung mga gusto nating mawafaz, matanggal talaga. Yan. Kaya, at saka hindi natin tinatrato na talagang kumbaga kapareho tayo ng iba. Kasi ang sinusulungan natin yung new politics, diba? Yung bagong politika. Na ang bit-bit natin, hindi yung ating mga self-interest, hindi yung mga interest ng mga contractors, ng mga malalaking negosyo. Ang bit-bit natin yung interest ng sektor na ating kinakatawan. At sa Gabriela, yun ang ating mga babae para sa babae, bata, LGBTQIA+, at bayan. Yes, ang dami. Yes. Ang dami. Ang dami nire-represent. Ang dami. Pero Straight straight from Congress ka nga, from House of Representatives ka today, di ba? So, regular session na ulit.
kung di ako nagkakamali. Yes, we're back. We're We're back sa session at grabe talaga. Ito yung pinagdaanan ng Gabriela Women's Party. Pero grabe. Anong oras ka nagsimula ngayong araw? Nagsimula ako talagang sobrang aga kasi nag-keynote pa tayo sa isang event no, tungkol sa pagpapalakas ng protection sa women human rights defenders. Pagkatapos nun, mga meeting sa House. Sabay-sabay yung mga committee hearings. Kaya kailangan talaga yung office ninyo talagang all out sa paghahanda para, kumbaga, bawat segundo mahalaga. Ganyan. Para nandito ka sa committee 1, tapos sa susunod nandito ka naman sa isang committee para marinig yung perspektiba ng mga kababaihan, lalong-lalo na yung mga mahihirap na mga kababaihan at ng mga iba't ibang marginalized sector sa mga issues ng bayan, lalo na sa kalusugan, sa edukasyon, sa pagpapababa ng presyo ng bilihin, sa pagtataas ng sahod. Diba? Dapat marinig dyan yung ating boses. Tama. Tapos sabi nga ni Nila, grabe yung pinagdaanan ng Gabriela. Parang na Miss Philippines versus Miss Colombia na akala sa una natalo, hindi mo papasok yung pala mapanalo. What did you feel about that nung finally na-proclaim yung Gabriela? Siyempre, sobrang saya. Anong buwan nga yun? Mga kababaihan. September o mga third week ng September namin nalaman na ang Gabriela Women's Party, pasok kami dun sa 64th seat ng winning circle. So we're in the winning circle. Tapos nung na-proclaim na kami finally, nagpasalamat kami sa lahat ng nakiisa sa laban ng Gabriela. Laban Gabriela talaga. Kasi hindi kami naniniwala na natalo ang palaban na boses ng kababaihan dahil grabe ang pandaraya sa eleksyon. No? Yes. Pandaraya dahil sa party list system pa lang. 'Di ba? Bakit hinayaan natin yung mga political dynasties na magkaroon ng party list? Bakit hinayaan natin yung mga contractors na magkaroon ng party list? So, dyan pa lang sa ganyan. 'Di ba? Grabe na ang pandaraya sa mga marginalized sectors na merong mga party list. Bukod dyan, nagpunta rin talaga tayo sa COMELEC, no, para manawagan ng justice, accountability, pagdating dun sa napakaraming mga paninira, red tagging, harassment, threats na naranasan ng ating campaigners at members sa Gabriela. At hanggang ngayon, wala pa tayong, kumbaga, nakukuha, no, nahahabol, na nananagot sa lahat ng yan. Ay, ganun. Kaya, hindi pa tapos ang laban Gabriela. No, kahit nakapasok na tayo sa Kongreso, tuloy ang laban ng Gabriela. Kaya kayo na nakapasok ulit sa House of Representatives, hindi dahil na-disqualify yung Duterte Youth, di ba? Kasi may sa percentage. Yes, oo. Nagdagdag ng 64th seat para mag-comply dun sabi ng ating Constitution na dapat at least 20% ng seats sa House of Representatives ay para sa party list. Bago kasi yung 64 nasa 19 point something lang. Tapos ngayon, they're able to comply with that requirement to have at least 20%. I love math po. Yes, let's go. Medyo na-lost nga ako dun na may importante po ang edukasyon para makapag-count tayo at para makapag-compute ng tamang percentages at makapasok ang Gabriela. That's right. Speaking of education, kasi syempre kailangan din natin pag-usapan, hindi mo to it's not your first, kumbaga, hindi ka it's not your first round in the rodeo. Kasi, oh my God, ikaw ang nung nagkamuwang na ako, ikaw yung representative ng Kabataan Party List noon, di ba? Like, sa panahon nyo, naipasa yung Free Tertiary Education Act. Yes, nilaban natin. At napanalo. And I remember sobrang daming skeptical pa noon na parang hindi yun feasible, hindi yun productive, isusubsidize mo lang yung mga mayayaman na estudyante. Pero, I went to UP nung meron pang STFAP, naging SIT. Sobrang dami talagang nakapila, sobrang daming ding nag-a-appeal ng bracketing nila kasi minsan dapat bracket E2 na libre at may subsidy, pero nilagay sa bracket D na merong around 300 pesos per unit. So talagang talaga nung ganong klaseng tuition fee system sa tertiary education. Yes. Okay. Kaya nung nilaban natin itong libreng pampublikong edukasyon, sabi namin hindi pwede na free tuition lang. Ang pinakamahalaga na ambag dyan ng mga kabataan at estudyante, yung pagsama ng mga other school fees. No? Dapat, pag sinabi mong libre, wala talagang koleksyon, walang babayaran. At ang goal talaga natin, i-abolish na yung tuition system. Kasi bakit mo lalagyan ng presyo yung isang karapatan tulad ng edukasyon? Kaya,
muli, no, bagamat na panalo na natin yung free public higher education, malaki pa yung laban natin para matanggal yung commercialization ng education at matiyak talaga yung access sa quality, no, higher education para sa mga kabataang Pilipino at lahat, no, maski nga yung mga postgraduate studies, law, yung medicine kasi napanalo na natin, 'di ba? Na libre sa state universities and colleges, pero hindi pa sa lahat ng mga programs sa mga state at local universities and colleges. So, ibig sabihin lang marami pa tayong ipapanalo. At dapat nagalahat ng commercialization sa lahat ng pampublikong serbisyo. Diyos ko, pag tinitingnan ko kung magkano yung tinatanggal sa payslip ko para sa PhilHealth, alam ko naman, hindi ko yun mararamdam. Oo, may PhilHealth ako bakla. Nagagamit mo ba? Hindi. Oo. O share ko lang kasi 'di ba malaki ngayon yung yung laban natin sa korupsyon. Tapos nagsimula yun doon sa flood control, pero hindi lang pala flood control lang, may ghost projects, pati mga farm to market at iba pa. Ayan, yung isa sa mga nilipatan nila kasi tinanggal yan nilipat nila doon sa mga funding para sa mga guarantee letters, financial assistance, medical assistance para sa mga hospitals. Tinutulan natin yon kasi ang panawagan naman talaga, hindi para sa guarantee letter, hindi para sa medical assistance lang, no? Pero dapat ilibre talaga yung mga public hospitals para hindi na kailangan yung mga guarantee letters, hindi na papapilahin yung mga kababayan natin pag kailangan nila ng healthcare, pag kailangan nila ng medical services, di ba? Ang panawagan nga nila, di ba, baguhin yung sistema. At yun, nakikiisa tayo doon na hindi lang to sa pagbabago ng mga pangalan o ng leaders ng Kongreso o ng mga leaders natin dito sa bansa, pero pagbabago talaga nung sistema ng patronage politics na very prone to misuse, abuse, and corruption, yung system na meron tayo ngayon. Because of the pork barrel system, it's still very much alive in the national budget. But the fight continues kasi we still have the Senate deliberations, we still have the BICAM, at sa November 30, diba, meron tayong malaking pagkilos laban sa korupsyon. Yes, part 2. Sarah, can you explain sa audience natin kung ano yung pork barrel? Kasi yung mga, baka hindi pa tayo masyadong anong taon alam. niya? Yes, kasi 2013 yung malaki yung mob laban sa pork barrel. Pero marami sa mga audience natin, baka nasa kinder pa. Got it. Oo. Kasi marami din nagtatanong, ano ba yung mga tinatawag na pork funds? Kasi dati meron pang yung Priority Development Assistance Fund na lump sum at discretionary funds. Ibig sabihin, bibigyan, meron kayong 100 million pesos na para sa isa sa inyo. Kunwari lang syempre wala tayo nun. No? At kayo magdidesisyon kung saan nyo yon dadalhin. No? Kaya, mahirap yun. Kasi paano kung dalhin mo siya sa bulsa mo, di ba? Sino magbabantay, etc. Dapat wala. Dapat madaling lusutan, di ba? Kaya nga nasiwalat yung sa Napoles, di ba? Nagkaroon ng Napoles scam, na isang project, tas multiple na mga proponents, etc. So, nabubulsa yung pondo. Ayan, kaya, ang gusto natin talaga, nakabatay dun sa mga grassroots needs, yung mga pangailangan ng communities, yung mga proyekto na galing mismo sa kanila at hindi ang proponent ay yung mga legislators. Dahil nga, for the longest time, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit ang tindi ng corruption. That's true, no? Kasi pag nanggaling yung, for example, sa pork barrel, may ginawang tulay, ina-associate ng mga tao yung pag-build ng tulay sa kongresista at hindi na galing yung sa public funds. May Supreme Court decision na sabi, bawal na yung pre-enactment. Ibig sabihin, yung bago ka magpasa ng General Appropriations Act, lump sum siya. So ngayon, meron ng items na dapat itemized. But even that, diba, it remains to be very vulnerable to abuse, misuse. And, so it's the same system, basically. Yung patronage politics, diba, na para bang galing sa mga nasa Congress yung pera. Hindi naman. Galing yun sa buwis ng taong bayan. Diba? Galing sa paghihirap din ng ating mga kababayan. Yun nga yung sobrang pangit din kasi makakita ka sa parang sa Facebook, ultimo, social media, magpo-post na yung isang politiko or supporter ng politiko ng mga relief goods. Tapos, ang laki ng mukha nila, laki ng pangalan nila na medyo yun din yung talaga, hindi nagbago. Kumbaga, over the years, kahit may ganyan ng exposed. This show actually is like a literacy campaign for the children, for the gays out there
read a book. And, you also like to read, don't you? I do love to read. I do love to read ugly fascists, corrupt dictators. I love reading them to the ground. But I also love to read books. And this place in Chapter House, Room 5, is a perfect spot para basahin yung mga libro na matagal na sa wishlist nyo. Yes, dito sa Room 5, sa Chapter House, nandito yung Gantala Press, Independent Study, at Library Una. And, you can sit around here, bring your own book, and pwede ka rin mag-browse ng mga collection nila dito at bumili mula sa kanila. You can come here, pretend to be that mysterious stranger who's surprisingly literate, and have that organic encounter you've always been dreaming of. Kaya we'd really like to thank the three of them for here at Room 5 for allowing us to use the space and for supporting us here at Talkbacks. Yes, visit Room 5 here at Chapter House, located in 32 Madasalin Street, Sikatuna Village, Quezon City. Yes, it's Room 5, not Room 4, not Room 6. Room 25/5, which if you divide that is Room 5. And that's not the only place we have here in Chapter House. We also have Riot Grill, Lube, who serve really good food, really good drinks. So if you're looking for an all-in-one night out, read, write, eat, brunch, club, another club, bar, come here. Bring your friends, bring your family, bring your loved ones, bring your imaginary friends. Bring your imaginary friends. Bring your other personalities. Yeah, if you swing that way, So dito, come to Chapter House. And again, thank you to Room 5 and Chapter House for supporting Talkbacks. We love you guys. Story. At speaking of the girlies, balik tayo sa core audience natin, ang mga Yes, bading. Kasi yes. isang, syempreng, mga bading, ang LGBTQ+ ng Pilipinas. Kasi syempre, isang talagang every session na kinakampanya talaga ng Gabriela Women's Party ng Makabayan Block din, yung pagpapasa ng SOGI Equality Bill. Yes, sa grabe lower na talaga. house man lang, diba? Oo. Na, more than 2 decades. Yes. May na mga sinastrive challenges na. ba kayo na na-face sa pag-forward or pagdedepensa sa bill? Marami. Ganyan. Kasi yung mismong uusap dyan sa committee level pa lang, ang bagal-bagal na, diba? Long overdue na yan, diba? Na dapat nasulong na natin kasi hindi naman yan para sa LGBTQIA+ lang, para sa atin yan lahat. Dahil lahat tayo may SOGI-SC. At dapat lahat tayo may pantay na karapatan, may pantay na proteksyon laban sa diskriminasyon, diba? Kumbaga hindi yan mga bagong set ng mga karapatan, so to speak, no? Pero yung mga constitutionally guaranteed rights natin na dapat naman natatamasa ng bawat isa, yung karapatan mag-aral, yung karapatan magtrabaho nang walang diskriminasyon. Ganun. Yeah, so isa yan sa mga priority bills ng Gabriela. Ano pa ba ang sinusulong ng Gabriela na priority bills maliban sa SOGI? Yung isa siguro sa pinakamalapit ngayon kasi diba it's November, tapos po magsa-start na yung it's the National Children's Month, no? So meron din tayong mga bungkos ng mga pro-children bills, no? Pero bukod dyan, malapit na rin yung 18-day campaign to end violence against women. Magsisimula yan ng November 25. That's the International Day for the Elimination of Violence Against Women. Matatapos ng December 12, International Day Against Trafficking. Sa ibang mga bansa, hanggang 16 days lang yan. Kasi December 10, that's the Human Rights Day. Pero dito sa Pilipinas, no, ang campaign natin extends to December 12. No? Dahil yan ay isa rin. No? Yung trafficking ay isa sa mga pinakamalalang forma ng karahasan laban sa kababaihan. Ano yung mga activities na pwede i-look forward to commemorate that International Day of Violence Against Women? Una sa lahat, no, sa yung day before November 25, magkakaroon tayo ng launching ng exhibit, no, tungkol sa iba't ibang muka ng karahasan sa kababaihan at iba't ibang mga muka at forma din ng paglaban, no, sa VAW o yung Violence Against Women. So, sa opening na exhibit na yan, gusto rin natin balikan, no? Bakit nga ba tayo may November 25 ay VAW? 'Di ba? Bakit nga ba tayo may 18-day campaign against VAW? 'Di ba? Mahaba yung kasaysayan niyan eh. No, pero ang dapat hindi natin kalimutan yung palaban na kasaysayan yan na bakit November 25? Marami nagtatanong kasi yung araw na yan, November 25, yan po ang araw, no, na may karumal-dumal, no, na pamamaslang sa Mirabal Sisters sa Dominican Republic. At ang nasa likod nito ay yung diktador doon.
na si Trujillo, no, na ginawa yung krimen na yun dahil dun sa aktivismo at paglaban sa diktadorya ng mga Mirabal sisters. Kaya noong 2000, yung United Nations nadeklara na International Day for the Elimination of Violence Against Women yung November 25. Dahil yun doon sa hindi lang recognition pero yung continuation ng fight ng Mirabal sisters against all forms of violence against women. Hindi lang to yung domestic violence, hindi lang ito tungkol sa intimate partner violence, pero yung maski state-sponsored violence. Paano kung yung mismong power holders na, paano kung yung mga tao na nasa pinakatuktok at nasa taas, yung ginagamit yung power, resources, mismo ng gobyerno para patahimikin yung kababaihan. Yan ang gusto natin na maibalik, no, na pag-alala at pagpapatuloy na rin ng laban sa kahit anong forma ng abuso. Hanggang ngayon kasi, sobrang rampant pa rin ng violence against women. Kahit yung, kumbaga, sort of, maglalakad, kahit diba, trans women, cisgender women, maglalakad ka lang sa kalsada, makakaranas ka ng, verbal harassment, pangungutya. Hanggang ngayon may mga ganyang instances pa rin. So, or kahit pag nag-post ka ng isang napaka-innocenteng picture online, kung ano-ano yung mga reply na nakukuha mo. Mula sa mga strangers na di mo kilala, tapos ang nakakadiri yung mga sinasabi nila. Naku, napaka-timely niya ng mga niraise yung concerns. Kasi gustong i-update ng Gabriela Women's Party yung Anti-Violence Against Women and Their Children law natin para maisama natin yung information and communications technology facilitated violence against women, no? And hopefully, sa pagpapalakas niyan, panukala rin tayo ng batas na para malabanan talaga lahat ng technology-facilitated gender-based violence, na to include, diba, yung attacks and violations against all genders. Meron dapat malinaw na pananagutan. Pero kung sa Gabriela, hindi lang ito laban sa Kongreso, hindi lang ito laban sa legal, pero laban din dun sa kultura ng kawalan ng respeto at kawalan ng pananagutan. Very macho. Diba? Macho. Oo. Yung pag-change talaga ng cultural norms, diba? So, na harmful. Ng mga tao. Yes. I mean, kung gano'n sinasabi ng dating presidente, na parang kung ano sinasabi ng dating presidente, of course, ma-embolden lahat ng mga macho. Oo. Nasabihin din ng gano'n. Yan yung nag-trickle down talaga ng napakabilis kung paano mag-behave yung leader. O tingnan mo, nandun na tuloy sa dahig ngayon. Yes. So, parang sa corruption, 'di ba? Yung mga maliliit nananagot agad, pero yung mga nasa taas, 'di ba, hindi nananagot. So, yun ay exactly yung gusto nating labanan. Bakit ang tindi ng impunity? Oo. Kung Sarah, may question ako. How do you think umabot sa ganong point na, Diyos ko, kung ano-ano ginagawa ni Zaldico, pero parang hanggang ngayon mas sumama pa rin arrest dahil nagprotesta laban sa korupsyon kaysa sa mga korap mismo. Paano kayo umabot sa ganong level of impunity? Yung mga katulad ni Zaldico? Sa tingin ko, hindi lang sa isang particular na member ng Congress o kahit sino pa, no? Pero sa tingin ko, yung systemic din na attacks, no, sa mga tao, yung pagpapatahimik, yung pag nagsalita sila, pag nag-organisa, pag nagsagawa ng protesta, nakakatanggap ng pagbabanta, nakakatanggap ng mga gawa-gawang kaso, nakukulong, at yung pinakamalala, 'di ba, napapatay. Yung ganyang mga tipo ng mga atake, 'di ba? Meron din siyang chilling effect, no? At yung chilling effect na 'yan, yung dapat kailangan nating aktibong labanan. Kaya nga sa tingin ko, napakahalaga ng panawagan na 'wag matakot at ipagpatuloy yung laban. Kasi nakakatakot naman talaga, no? Pero kailangan nating tapangan at humugot ng energy, ng courage from each other, no, para magpatuloy at wag hayaan, no, yung mga korap at abuso na magwagi. Kumbaga, hindi tayo dapat matakot. Ang dapat matakot yung mga nang-aabuso at mga korap dahil hindi sila titigilan ng taong bayan. True. Ano kaya masasuggest mo, Ate Sara, na yung mga pinaka-effective na ways, mga pamamaraan para malagpasan yung takot? Kasi very real din naman siya, nakaparalyze nga siya. Minsan, isipin mo, lalo na nung yung kapag makikita mo yung ginagawa ng state forces, ng police sa mga nagrarally, ganun, hinaharangan yung iba, mass arrests, 'di ba? So paano natin siguro ma-shatter yung atmosphere ng fear? Yes. Sa amin, sa Gabriela Women's Party at sa Makabayan, no, sa karanasan ko din sa Kabataan Party List, kasi
ako mismo I have lived through that experience of intense targeted attack and network disinformation, no, aimed to not only malign, no, but discredit and undermine the voice of our youth representation then and now, no, pati bilang sa mga boses ng mga kababaihan, nakikita namin yan sa mga pananakot sa ating mga chapter leaders, sa ating mga members, sa lahat ng mga supporters at allies natin sa iba't ibang mga campaign. Kaya ang pinakamahalaga talaga na panghahawakan natin yung kapangyarihan ng collective, yung kapangyarihan ng kolektibo, 'di ba? Na sabihin sa bawat isa na hindi kayo nag-iisa, no, you are not alone in all of these, no, magkakasama tayo, let's build something stronger together. So, paano namin siya ginagawa? Sa mga practical ways. Yung paglilinaw ng mga reporting mechanism, no, where do you go, saan ka pupunta, no, paano mag-document ng mga evidence, no, paano tulungan. Meron din kailangan na community care or yung organizational support, 'di ba? Kasi hindi yan kaya ng isang tao lang, 'di ba? Kailangan talagang magtulungan at wag tayong mawala ng pag-asa kasi marami namang nagtutulungan, sumusuporta at kumbaga nakikita na walang ibang pamamaraan kundi magpatuloy na mag-show up, 'di ba? Ipakita yung trabaho natin at ipagmayabang din yung maraming tagumpay ng mga kababaihan at hindi kami papayag na mabawi yung mga victories na to. In connection to that question din, may mga nafe-feel na ano ba nagagawin natin? Sobrang laki ng protesta nung 21st, pero parang sunod-sunod yung pag-aresto ng mga nagprotesta at hindi yung talagang sangkot sa corruption. So, nagtatanong yung mga tao minsan parang ano next? Anong gagawin natin next? So, ikaw bilang nasa belly of the beast ka, what do you think yung pwede, ano kaya yung pwede gawin ng mga tao para ituloy yung laban para sa pananagutan? Number 1 sa akin, yung pag-organisa talaga, tsaka pagpapalawak ng movement, no, na anti-corruption. Hindi yan madali kasi kailangan mo talaga patuloy na magmulat, na raise ng awareness tungkol sa issue, manghikayat, 'di ba, ng suporta. Tapos i-empower din sila para sila naman, 'di ba? Kumbaga yung mag-anyaya sa iba pang mga tao na hindi nakakaalam ng issue o hindi pa sumasama sa mga pagkilos, may it be in the streets or in their local parliaments, no, sa mga LGUs natin or in their schools, no, kahit saan yan, no, napakahalaga ng bawat pagkilos ng mamamayan. Yun din yung gusto natin kumbagang suportahan yung power ng tao mismo, ng taong bayan na tanggal, no, ng mga abuso sa kapangyarihan at ng mga corrupt. So, yun sa akin yung next, 'di ba? Magpalawak tayo, magparami pa tayo at yun lang yung tanging paraan para ma-sustain natin, 'di ba? Yung pagkilos. That's true. Yeah, that's true. It's really hard if you go at it alone talaga. Parang wala kang talagang at wala namang may kaya ng gano'n. O baka si Jesus, pero di ba nasa heaven na siya. Yun din na namin yung magsabi ngayon, bahala na si Lord, di ba? Pero what if, kaya nga may mga ganitong windows na of opportunity. Yes. Kasi ano na yan, baka God-given na yan or whatever. May mga naghihintay din kasi parang hindi sila ng isang superhero figure, na isang misaya, kumbaga, na magdadating at magsasalba sa atin. Pero, history naman yung nagpatunay na, Diyos ko, nakadalawang people power na tayo. Yes. Nung nakaraan, diba? Tapos, yun yung, siguro, historically, mga pinaka-effective na paraan kung paano nagbago yung lipunan, etc. before. So, hindi ko lang alam, oh my God, uncertain times talaga ngayon, no? Kasi, Diyos ko, parang every week or every other day, may mga expose, may mga nagre-resign. May mga nagre-resign, may mga gustong tumakas din siguro sa mga sana tahimik lang mga buhay natin, pero di natin yung kaya. Ganun. So, we really need to find organizations who will help us make sense din. Kasi, yun din yung isa sa, I think, malaking source of fear, yung hindi natin maintindihan. Yes. Or wala tayong, kumbaga, kamuwang-buwang sa nangyayari. Kaya hindi natin mapangalanan kung sino-sino ba tong mga, or ano ba tong mga kinakalaban natin. Kaya magandang makisangkot din at actually matuto talaga. I think also malaking educational undertaking din kung para mapaliwanag natin sa mga tao hanggang sa
starting from the grassroots level, no? Kung ano ba itong klaseng sistema na meron tayo. Kasi I think for the longest time din, alam mo actually, Ate Sara, kasi umabot ka sa representative ka na nun nung wala pang di ba, NTF-ELCAC. Tama ba? Nung hindi pa siya declared. So, medyo iniisip ko lang recently, parang simula nung nag-start yung NTF-ELCAC until now, grabe talaga yung lumalala yung mga atake. At saka, yung fundamental understanding kung bakit may social movement. Yes. Parang, almost mabura na lang din. Kasi yung NTF-ELCAC pumapasok, tatawagin na parang masamang gawain yan. Masamang gawain. Terrorist activity yung pag-alam sa social theory. So, mas mapanganib siya kasi meron kang anti-terror law na nilabanan din natin, 'di ba? At napinasa during the lockdown. Nakondena natin, 'di ba? Kinokondena natin yung implementation nito, 'di ba? At saka kung paano siya ina-apply ngayon sa mga human rights defenders, 'di ba? Kaya sa tingin ko sa bahagi natin, nagpapatuloy naman yung mga panawagan, pero ang mas malaking trabaho talaga sa loob ng Kongreso, nandiyan naman yung mga pagsusulong natin matagal na nung mga panukala ng anti-political dynasty, genuine party list representation, andyan din yung mga pagpapalakas natin ng batas para sa kababaihan at sa lahat ng mga genders, para sa mga bata, para sa ating mga pamilya, para sa komunidad. Ngunit higit dyan, kailangan talaga natin palakasin, no? Hindi lang yung loob, no, kundi yung pagkilos ng taong bayan. Na magtuloy-tuloy yung pinapangarap natin, 'di ba? Na magkaroon ng mas maraming parke, 'di ba? For play, for discovery, libraries, for reading, libraries, 'di ba? Theaters, public health facilities, at transportation, just mass transit. Ano pang mga pangarap nyo? Sige nga, yes, bukod sa mga bukod sa mga magmahal ng malaya, ganyan. Syempre. Biglang naging consultation pala to. This episode of Talkbacks is sponsored by Pinay Collection. Yes, sis, alam mo, bet na bet ko talaga magsuot ng mga graphic tee. Yung hindi lang basta art yung may mga messaging din. And Pinay Collection has the best kind of t-shirts just like that, and the best kinds of merch if you want a great combination of beauty and substance. Period. Ito yung binigay nilang shirt actually. So thank you Pinay Collection for dressing us, giving us these shirts. Nakasulat sa What shirts does your shirt say? Can you read it for me? Bury dictators, not the truth. Oh my girl. Period. #journalism. But personally, I love the shirt, but I like my dictators. Nakalambitin pati warek. So shout out kay Mussolini. Ganun. Bella ciao, bitches. Neil, can you read my shirt? Yes. It says, we fight the system, not each other. Correct. Because we have to all be united when it comes to fighting ugly fascists, the corrupt, bureaucrat capitalists. I mean, pwede tayong magpuksaan, pero after na sila natalo. Period. No, exactly. No, para magbago naman yung sistema natin, di ba? So, check out Pinay Collection. Hindi lang ito yung mga nila designs. They have multiple shirt designs and sweaters, bags, hats, and borloloy, keychains, other stuff. So, you can make an entire outfit. Top to bottom, baby. Ganon, so go visit PinayCollection.com and follow their other social media sites if you want merch just like this. Period. Thank you again, Pinay Collection, for supporting Talkbacks. And thank you to all the Pinays out there. We love you. Itaas ang bandera ng Pilipinas. I can't make a heart with a circle. Bongga yung mga pangarap natin. Okay. Candidate number 1. Well, una first, gender-affirming care. Lalo na sa mga trans people. Kasi kung anong-anong mga ginagawang paraan ng mga trans girls. And trans, kung saan-saan hinahanap ng mga trans men, trans women dyan. Yung mga kailangan naming medisina. Ang hirap magpakonsulta sa doktor kasi kailangan namin pumunta sa private clinic. Para sa mga endocrinologists kasi wala na talagang slots sa mga public health hospitals. Tapos hindi naman sa karamihan ng trans girls yung naka-afford ng 5,000, 6,000 pesos na consultation. So sana po ay meron po tayong gender-affirming care. Yes sa gender-affirming care. Yes. Bakit ka ba ang hirap ng gender-affirming care? I mean, natry mo na ba dito yung sa QC? Right to care. I'm not, I have a confession. Ayaw nga pala. I'm not actually a Q citizen. I'm actually from San Juan Pero City. Pero exclusive lang ba yun sa QC? I sa QC lang yan. Sa QC lang siya. Meron na rin yung San Juan though. But we want it to be implemented at the national level. But we need a legislation for that. So we have the right to care card. We also hope to have the right to aid card. Something like that. Kasi alam nyo, hindi kasama sa mga assistance sa panahon ng calamities, pandemya, yung mga non-binary, yung mga gender non-conforming,
yung mga hindi traditional na mga household sa mga ganyang mga tulong, 'di ba? Deserve din naman nila na makatanggap ng ganyang mga help. O sige, candidate number 2 na ba? Ikaw, Neil. Ako po, Congresswoman, I want cities to be more walkable. Yes. I want bilang ang to haba see ng mga bilang ang haba ng bias haba ng natin, mga 'di ba? So Sana all. more green spaces talaga kasi alam mo yung parang Metro Manila experience na maglalakad ka sa sidewalk tapos biglang may haharang tapos lalakad ka sa highway sa kalsada tapos katabi mo na yung mga motor yung mga so para ka na naging SUV ganun. Sana naging kotse ka na lang din, 'di ba? Kasi yun yung mahirap din, 'di ba? Kasi syempre naman for people of a certain tax bracket na hindi afford araw-araw mag-in-drive or mag-angkas or mag-move it, 'di ba? So commuters talaga. So for me, yun talaga yung isang yung isang gusto ko makita talaga, more green spaces at saka mass transit. Yes. May isang kanto sa labas ng Katipunan Station sa LRT2 na sobrang nipis tapos sa kalagitnaan ng sidewalk merong poste. At napaka-busy na area nun kasi kumokonekta yon sa LRT ng Katipunan at sa jeepney station ng Katipunan. So ang dami talagang lumadaan doon pero lahat kailangan umaligid para sa poste. Tsaka bukod lang kanina, actually nakita ko may binalita kanina kasi may problema yung MRT. So lahat ng tao na mag-MRT sana pumila sa carousel sa baba. So may imagine mo ganyan yung natin ngayon, yung functioning na public transit. Yeah. Tapos may imagine mo yung mga billions na ninanakaw na binubulsa tapos napupunta sana Gigil, dyan. diba? Grabe. I don't know, Sarif, na notice mo din sa ilang taon dito ka sa Manila pero parang umonte talaga yung mga jeep. Yes. Umonte-onte talaga. Ang hirap naman talaga, 'di ba? Dahil ang taas ng presyo ng langis dahil sa old regulation law na dapat nating mabasura. Excise tax. Ganyan. Excise tax pa sa langis due to train law. Ganyan. At bukod sa mataas sa presyo ng langis, 'di ba? Nandiyan din yung hirap mismo ng heavy traffic dito sa Metro Manila, 'di ba? Sobrang hindi makatao yung trabaho. Pero marami pa rin na yung ginagawa kasi syempre walang ibang kabuhayan. Kaya dun sa campaign nga natin na to support our jeepneys, 'di ba? I-modernize talaga natin based dun sa development natin ng Philippine jeepney industry, 'di ba? Gagaling ng mga talents natin dito, tsaka mga local manufacturers, 'di ba? Bakit di tayo mag-invest sa kanila? Saan ka pa makakita ng mga makukulay at mga dugs-dugs at mga bonggang bonggang jeepney? Dito sa Pilipinas, 'di ba? Na may karaoke sa gitna. Sa Pilipinas lang 'yan, 'di ba? Tsaka yan kasing mura, 'di ba? Para sa ating mga commuters. Most accessible. 'Di ba? Tsaka ang dami nating mga jeepney drivers na and operators na diyan nakasalalay ang kabuhayan. Kaya let's protect our jeepneys. No to PUV takeover na privatization. Yung parang yung binibili lang yung mga second hand ng galing Japan na ayaw jeepney na nilang phase out tayo. No to jeepney phase out. Pero ano tingin nyo kung sa green spaces, greening the cities, primarily sa Metro Manila siguro? Yes na yes ako dyan, pero dapat ensure natin na sa kahit saang development, inklusibo ito, walang may iwan. Kung meron mang displacement, kung merong kailangan i-relocate, dapat may in-city on-site relocation. Kasi ang nangyayari ngayon, in the name of greening the city or green spaces, marami namang mga dinidemolish, maraming mga tinatanggal ang kabuhayan, 'di ba? Maraming pinapalayas. Ang sa atin, dapat walang may iwan dito sa ating mga kababayan. May building kami dyan. Yes, ang bongga ng Gabriela talaga. Sa mahabang, we're celebrating our 25 years of this year. Happy birthday! Gabriela, 25 na po tayo. 25. Ganyan. So, sa mahabang panahon natin, nakita na natin yan dapat walang demolition kung walang relocation. And relocation has to be just near city, on-site, or in-city, di ba? Kasi nandun yung trabaho ng mga kababayan natin. Hindi yung ilalagay mo sila sa sobrang layo na wala namang kabuhayan. Di ba? Sinong mabubuhay dun? Uti yung saan nga ba yun? I think sa Sitio San Roque, sa Quezon City, I think may nakwento, i-demolish sila kasi tatayo dun yung mga mall. Soler ba? Ayala Soler ba yun? Tapos yung relocation nila sa Montalban, Rizal. So tatrabaho sila dun lang sa Quezon City lang din. So parang yun yung actual na nangyayari ngayon na nakakaano rin eh. Wala ba
ganun ba talaga kapos sa space yung city? So talagang wala lang talagang interest yung... Bago silakan. Gusto ko lang, palakpakan naman natin yung mga kababayan natin sa San Roque na hindi tumigil lumaban para sa karapatan nila. Yes. Sobrang palaban ng mga mothers sa karapatan dun. nila sa decent housing. Kasi sila mismo yung gumawa ng paraan, di ba? Nanawagan sila sa mga architects, engineers. Meron silang parang people's plan for on-site na housing facility na sinusuportahan din naman ng ilan nating officials at sana tuloy-tuloy, di ba? Nakasama sila sa development. Personal ko, Ann. So, kung Sarah, after hours po ba, when you've clocked out of the House of Representatives, ano po yung mga ginagawa nyo para mag-wind down sa busy na buhay ng isang kongresista? Yes. May after hours ba? May clock out ba? Yun kasi yung walang clock out Never Pag stops. party list representative ka kasi kailangan mo talaga siya na pagsikapan na isabuhay, 'di ba? Yung pagiging kinatawan na kahit anong oras, 'di ba? Kahit saan, kailangan mong kumbagang ipakita yung paninindigan tsaka yung prinsipyo at yung mahabang kasaysayan ng political party. Yes, I'm feeling the pressure. Pero I also feel the prestige, no? At itong pressure and prestige na to, at the same time, niyayakap ko siya. No, kasi sobrang nakaka-proud, di ba, na may pagpatuloy yung laban ng mga Gabriela noon hanggang ngayon. At sa lahat ng ito, hindi naman ako nag-iisa. No? Kasama ko yung maraming kababaihan, lahat ng mga kasamahan natin na tumitindig para sa palaban at makabayan na representante sa Kongreso. Pero on to your question, yung real answer. Oo, parang ka nag-aano man. Huwag mo na kami etchosinte. Tao ka rin naman at the end of the day. Syempre mahilig din tayong magsulat. Ngayon, ang peg ko ngayon 2025, gusto kong bumalik sa pagsusulat, tsaka pagbabasa. Poems, kasi ganon. nitong mga nakaraang taon lagi akong sa panonood, nagkukonsume ako ng marami sa pop culture kasi gusto ko rin laging updated. Kasi girl, lagi akong tinatanong, ate, anong masasabi mo sa movie na to? Anong masasabi mo sa series na to? So, anong huling series yung napanood mo? Ano bang pinakahuli kong series ngayon? Yung pinakatumatak sa'yo? Pinakatumatak sa akin lately ay... Dun, 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 dun. K-pop Demon Hunters. K-pop Demon Hunters. Hindi K-pop Demon Hunters wala akong maalala. Diba? Sobrang parang ang tagal na. Ang daming nasa isip ni Kong Sarah. What happens to a 7 a.m. call time? Ano yung title nito? Sige, ano yung plot? Ano yung nangyayari sa... Yung plot, ano yung i-describe mo? Ano sila? May time, yung daytime nila, nakakalimutan nila yung sarili nila sa labas. Ay, Severance? Yeah, Severance. Galing mo dun. Di ba ano yun? Parang corporate nightmare scenario. Yeah, corporate nightmare. Yes. And gets in kung bakit mo kalimutan kasi parang 3 years in between season 1 and season 2. Oo, kaya nakakabisit yung paghihintay. Oo, pero ano yun sa akin kasi yung mga ganitong mga palabas din, yung Sign of the Times, yung mga, alam mo yun, na grabe, bakit tayo dumating sa puntong ng tiwala sa mga korporasyon. Produkto rin ng sistema yan, di ba? Dumating tayo sa ganitong sitwasyon, na alam mo yun, para tayong mga alipin ng mga malalaking korporasyon, ganyan. Bakit ganito? Di ba? Na nakaka-apekto siya sa mga relasyon natin, sa kapwa-tao, di ba? Yung pagiging, yung pakikipagkapwa, etc. Yung pagiging manggagawa natin, hiwalay na sa pagkatao, na kailangan mo mag-disassociate sa work para lang mag-survive. Right. So, yan yung isa sa mga tumatak sa akin. Ganyan. So, mula dun sa panonood, yun nga, medyo gusto kong bumalik dun sa pagsusulat, tsaka sa pagbabasa. Tungkol lang sa araw ko, kasi usually, social media, ganyan. Pero gusto ka rin mag-reflect. Kasi gusto ko, nanggaling na kasi ako sa Congress nung 6 years, diba? Tapos ito, alam ko kung gaano kahalaga yung bawat araw. Ayan. Kaya, kumbaga, medyo naglalagay din ako ng sariling tulak sa sarili ko. Sana lang wag masyado. Ayan. Ano pa naman? Kumbaga, ito yung gusto ko So, hindi siya parang mabigat sa akin. Oo, yung gustong-gusto ko na, i-achieve natin to, makuha natin ito, ganyan. Kasi, mahalaga siya. Naaalala kong gano'n nilaban to ng mga kababaihan Diba, nagsulat sa Comelec, grabe yung araw-araw na kampanya, sa kabila ng pananakot sa kanila, go pa rin sila. Ayan. Kaya, kumbaga, very
intent ako on achieving the women and people's agenda and also to build our constituency, diba? Supporting not only women sectors aspirations na pero yung iba pa nating mga manggagawa, mga magsasaka, mga katutubo na ang dami-dami ding mga panawagan para sa pagbabago. Yay, thank you po. And kung hindi pa ako nagkakamali nung kailan ba? Nung UP days nyo, nag-repertory ka ba, te? Yes. Like, Yun yung first org USC ko ka sa ba? UP. Oo. First org ko sa UP, yung UP Repertory Company. Tapos nung second year ko, nag-kontragapi naman ako. Tapos nung last year ko sa UP, nag-try naman ako mag-dance sports society. Yes, girl. Oo, So, masaya kasi ka pa ba gusto ngayon, kong- te? Yes. Okay. Hands off Gabriela nga, sabi ng Katsa. Yes. Oo, Pwede kaso, natin gawin yung choreo. kailangan ko ng time to learn choreo, ganyan. So, yung next nating episode, if ever, Mag-dance instruction. meron na, Dance break may tayo instruction. dito. Oo. Ganyan na. UP Rep, Kontragapi. So, anong mga Meron akong contemporary 23 dances? orgs nung 23? nasa UP Diliman ako. Kasi so ang BA org, yung BA org ang ka peg rin. ni girl. Okay. Ganyan. Kasi ang naisip ko nun, saan ka pa makakakuha ng ganong experience kundi sa UP. Yun naman yung ganda, di ba? At sana all, di ba? Sana lahat ng mga universities madali magtayo ng organization, may true. tambayan. Oh, Doon alam yes. ko maraming issues ngayon, di ba? Pagdating sa That's tambayan. true. at Wala pa office kaming faculty issues. center. Wala Wala pa pa faculty faculty center, center. ang CAL, di ba? Oo, te. So Yung we tambayan, need space for we need our space organizations to talaga. thrive. More than emotional space, Flourish. physical space. More physical Physical space. space. Like Kasi literal kailangan na natin upuan. yan eh. Literal na upuan, mga banyo. Oo. Sa mga or restrooms, di ba? Kasi, kasi grabe yung 23, so pumapasok ka pa po ba nun sa klase? Paano na mo ma-manage kinayo? mo? Yes. Nag-graduate din ako with honors. In So, fairness. Oo. Kaya pala Medyo, nag-congresista to. inana natin, pinaknapak natin. Kasi syempre, feel ko din yung kumbaga, University of the Philippines is scholar ng bayan. So, alam mo yung, yan na naman ako, may mga sariling tayo, self-imposed na mga na mga Pinipressure yung sarili. obligasyon. Hindi naman. Pero niyakap ko siya at sobrang appreciated ko yung fact na galing to sa buwis ng taong bayan na kung paano ba magagamit. Na-inspire ako ng maraming mga activists sa University of the Philippines. Mga din, merong mahabang history kasi na activism tsaka marami din kumbagang listahan ng mga scholar ng bayan na kumbaga nag-alay talaga ng kanilang talino, 'di ba? At yung iba pa nga yung mga martyrs natin na para makamit natin yung mga democratic rights na meron tayo ngayon, though under attack pa rin, no? Pero ibig sabihin lang, meron tayong mahabang listahan ng mga inspirasyon na pwede nating hindi lang pag-aralan pero gamitin talaga para tayo naman yung gumawa ng kasaysayan. Tama lang, power nun tayo yung gagawa. Kasi tama, parang tayo na yung susunod na henerasyon. Diba? Ito na Kayo yung... na. Baka kami, hindi ikaw, kasi 2000 ka pa Oo. lang. So, parating ka pa lang. Hindi na, konting age gap na lang yun. Diyos ko, kumpara naman kaila, diba? Grabe naman. Hindi naman kayo nabuhay ng martial law era, Nandun na diba? pa tayo sa intergenerational solidarity na palang peg natin dito. Grabe naman kayo, guys. Kung Sarah, may question ako. Magpanggap ka na meron akong hawak na photograph mo. What would you say to 5-year-old Sarah Elago? May message ka ba sa kanya? Ay, oh my. Naku, madrama to, Grabe. girl. Alam mo Sige. kung bakit? Safe space Bakit? to. Grabe yung bullying sa akin ng bata. Kasi hindi ako bakit? nakapagsalita. Meron akong stuttering eh. It's a speech disfluency. Siya, yung usually natatawag natin siya na nauutal sa Filipino, ganyan. Na-manage ko na siya ngayon. Pero nung bata ko, hindi talaga. Halos hindi tayo makapagsalita. Hirap na hirap tayo makapagsalita. Ayan. Kaya, grabe yung naranasan natin ng bata. So, ang gusto ko sa kanyang sabihin, magiging mabuti din ang lahat. O nga, kumapit ka lang, girl. Kaya mo yan. So, my God. yun. Di ba? Laban lang. Laban lang. Okay Strong lang na po ba yan. magagawin natin? I mean, Oo. malungkot talaga yung mundo, pero nagagawin natin. At saka dahil dun sa experience ko, nakapagtatag kami ng Philippine Stuttering Association ang na galing. support group for people who stutter. Kasi hindi lahat ng tao nalalaman o may alam sa mga communication disabilities. Opo. 'Di ba? Kasi ang mas nakikita natin yung physical o yung madali Opo. mong makita, ganyan. Pero Tama. yung communication kasi, yung pagsasalita, hindi mo masyadong makikita unless marinig mo magsalita o mahalata mo, ganyan. Or yung kasakasama mo, ayan. Kaya,
ayun, so masaya naman at sana masuportahan natin. Yun, kasi volunteer group yan eh. Buti, nag-ano po ba kayo? Nag-undergo kayo ng therapy, ganun? Hindi, kasi nung panahon na yun, hindi pa masyadong mataas yung awareness tungkol sa speech language pathology, yung mga ganito. Kaya, ngayon na kumbaga meron na tayong network, ang isa sa advocacy niya talaga ay yung pag-release ng awareness. Kasi pag mas naintindihan ng lahat yung mga communication disabilities, mas mabait at mas maunawain no, yung mundo para sa mga, hindi lang sa amin, pero sa in general, yung mga PWDs natin. Mahalaga yun para sa access, diba? Sa lahat ng mga nangangailangan hindi lang ng tulong, pero therapy, management, diba? Information, kailangan yan. Hindi naman Let's natin. go. So, no to corruption talaga. Oo, yung managot lahat ng mga corrupt. yung mga nabubulsang billions worth of pesos na na-imagine mo sana kung saan napupunta. Yun talaga eh. Tapos talaga yung mga corrupt, biglang lilipad Singapore para magtrato sa mga hospital. Diyos ko, tapos bibili-bili sa mga mga labels na mamahalin, ang tsaka naman ng style. Oo, tsaka isang pangunahin din na kampanya ng mga kababaihan, yung para sa economic justice, no? Kasi, alam mo yun, napaka kulang talaga ng trabaho, ng kabuhayan, ang baba pa ng sahod, tas ang taas pa ng presyo ng mga bilihin. Diba? Kumbaga lahat tayo affected ng mga issues na ito. Kaya sana suportahan ng ating mga girls dito sa Talkbacks, girls and gays, queers and everyone, all genders, ang laban natin para pababayin ng presyo ng bilihin, pataasin ang sahod, magkano 1,200 na living wage. Ayan. True. At mas maraming opportunities dito sa Pilipinas. Yes. Kasi you know what, historically, yung roots ng yung Pride, Stonewall Manila, sa Manila, di ba, was like also a campaign against VAT. Yes. Against campaign against oil price hikes. Oil price hike, di ba? So, dun talaga dun talaga, it all starts with oil. Yeah. Oil ang basket. Diba yung oil yung dinosaurs na, yung mga Oil? corpse ng dinosaurs? Saan ba nangyari? Saan ba Fossil fuel. Fossilized? Yeah, Fossil fuel. fossil fuel. Wait. Yes. Tayo dito? Define. That's why we need more budget we will for consult education. with Agham if scientific Next accurate. Yung ganun. Tama, pero yes, sila, fossil fuels, crudo, yan, nanggagaling sa underground. Thank you so much, Sige, Congressman Sara Elago. Elago. Gusto nyo, baka may ipa-plug or hindi naman last message, closing remarks. Closing remarks. Ayan. The Honorable. Ayan, Close samahan the nyo Honorable. kami sa 18-day campaign to end violence against women. Magsisimula yan ng November 25 sa International Day for the Elimination of Violence Against Women. Yes, dapat complete. No? November 29, yung Women Human Rights Defenders Day. December 10, Human Rights Day. December 12, International Day Against Trafficking. At nakasandwich dyan, November 30, sa araw ni Bonifacio, meron tayong malaking pagkilos sa Luneta. Protestang bayan laban sa Corakot. Dahil magkadugtong, no, at hindi mo talaga mahihiwalay yung paglaban sa karahasan sa kababaihan sa paglaban natin sa korupsyon. Dahil ang daming inaagaw sa atin, di ba, na opportunities, mga services, dahil sa napakatinding pagnanakaw. Kaya panawagan natin hindi lang labanan ng korupsyon, lahat ng sangkot dapat managot mula sa Malacanang, di ba? Mula sa Tuktok dapat may managot at bawiin natin ang nakaw na yaman. Tama. Period. Ganun Ganun lang. So, sana po nag-take note po kayo sa lahat ng dates na yan. Ang dami rin kasi magaganap pala, no? no? Lagi lang natin dito that may So, title. hindi pa tayo maiinip. Maraming ganap. Screenshot. Ganun. O yan, bago mag-Pasko at bago mag-New Year. Oh my God, it's beginning to look 2026 na. 2026 na, no? 2026 na, wala pa rin nakukulong. Wala pa rin, oh my God. Mas malapit tayo sa 2050 kaysa year 2000. Yes, oh no. Tapos wala pa rin nagbabago. Hindi, pero kaya natin. Kaya natin. Yun ang babaguhin Hindi tayo natin. mawawalan ng pag-asa. Yan. So, maraming salamat, Kong Sarah, for joining us. Yes, for gracing the Tama. Talkbacks. Mamaya. Hopefully, this isn't the last time. Okay, next sa 2030. Yes. Buong block. 2030 na. Every decade. Yeah. So, Okay. sana may masulat ka mamaya tungkol sa talk. Let's go. Okay. Thank you. And thank you, girls, for joining us. Don't forget to follow, of course, Alter Media Network for more alternative news and entertainment. We will entertain you. And yes, and of course, you can find Lakan at somewhere out there over the rainbow. And you can find Neil at Alter Media nga. Para ako lang naman lagi umaharap dito. And you can find Kong Sara at
At Sarah Elago. At the House of Representatives, room 601. Tuwataga pa ba yun ng visitors? Hindi, go. Oh, yes. Yung mga mag-schedule. And you can email us at, sarahjane.alago@house.gov.ph. Ay, may sariling domain. Yes. Oh, bongga. Ganon. Sana all, diba? Okay, bye-bye po. See you next time. See you soon, dolls. Mga bakla.